Magsisimula sa pagpapakilala sa pangalan ng ating bida. Ako nga pala si Fang Ping, at ngayon, kasalukuyan ay Abril ng ika-5 at taong 2008, habang makikita ang mga gusali ng paaralan at ang mga estudyanteng naglalakad at ang iba naman ay nag-uusap. Ipinakikita sa larawan na ito sa loob ng isang kwadrado ng silid-aralan, ang mga estudyante na nagkukwentuhan at ang iba ay bising-busy sa kanilang ginagawa para sa pag-aaral. Ito ang Sun City, nangunguna sa lahat ng paaralan ng mga high school sa loob ng 3 hanggang sa ika-4 na taon na bahagi. Ipinakita ang mukha ng ating bida na pinoproseso ang lahat ng nangyayari sa kanyang paligid, at tila hindi siya makapaniwala kaya napasabi na lang ang ating bidang si Fang Ping, na, ilang sandali lang ang nakalipas, tinanggap ko ang isang nakagugulat na katotohanan, ako ay nabuhay muli 10 taon sa nakaraan. Pinakikita ang isang gusali na meron na kasabit na pulang tela at nakasulat doon, ay, lumaban hanggang sa huli. Ibigay ang lahat para sa martial arts exam, maghanda para sa National College Entrance Examinations. Sige, martial arts exam, habang binabawi ng ating bida ang sinabi niya at seryoso niya nang sinabi, na, hindi, bumalik ako ng 10 taon sa isang alternatibong mundo, nang may pasigaw. Dagdag pa niya, pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay medyo kakaiba sa mundong kinasanayan kong tirhan. Habang sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip sa mga pangyayari, kung paano ito nangyayari, tinawag ang ating bida ng kanyang kamag-aral kasama ang isa pa niyang kamag-aral at sabay silang tinanong, na, Fang Ping at Chen Fan. Magpaparehistro ba kayo para sa martial arts exam? Magsisimula ang pagpaparehistro sa loob ng ilang araw. Nag-usap si Fang Ping at ang kanyang kamag-aral. Ang bayad sa pagpaparehistro ay 10,000 yuan. Bukod pa rito, hindi naman ako papasa dyan. Sayang lang ang pera kung magpaparehistro pa ako, sabi ng kanyang kamag-aral sa kanya. Inulit naman ni Fang Ping ang sinabi ng kanyang kamag-aral nang may halong patanong na. Ang bayad sa pagpaparehistro ay 10,000 yuan. Sinabi ng isa pa niyang kamag-aral na, iniisip ko na mag-sign up para dito. Dagdag pa niya pagkatapos ng lahat, ito lang ang tanging pagkakataon natin, ng mga magbubukid, upang umangat sa ranggo at maging bahagi ng mataas na uri ng lipunan. Dumating ang isa pa nilang kaklase at tinawag sila nito at sinabing, Hoy mga tol, nanood ba kayo ng balita kagabi? Ang Grandmaster Ma, nakaabot sa rank 8. Opisyal nang naglabas ng hamon ang Penguin Group sa Asia Pacific President ng Google, si Tai Mo. Gulat na gulat ang dalawa sa mga nalaman habang ang ating bida na si Fang Ping ay halatang nakikinig lamang at hindi alam ang magiging reaksyon sapagkat, bago, at hindi niya alam ang mga sinasabi nito, gulat na gulat at may halong pagkamangha ang mga sinasabi ng dalawa na, ha? Totoo ba yan? Hindi ba't ang Grandmaster Ma, nakaabot lang sa rank 7 ilang taon lang ang nakakaraan? At totoo nga, halatang walang alam ang ating bidang si Fang Ping, at nagpakita ito ng ekspresyon na puro patanong. Kitang-kita naman natin, naging interesado ang karamihan ng mga classmate ni Fang Ping dahil sa balita ng isa nitong kaklase, hanggang sa nakisali na sila. Totoo, nasa CCTV News, sabi ng isa na samang-ayon din. Na-update na ba ang Grandmaster rankings? Sa bilis na ito, aakyat si Grandmaster Ma sa top 30, sabi naman ng isa. Sa tingin ko, magiging parte siya ng top 20, pinasundan naman ulit ito ng isang classmate na babae. Ang ating bida ay nakangiti, at naiintindihan na ang mga nangyayari sa kanyang paligid, at sinabi niya sa isipan niya na, ganoon, marami na akong nabasang nobela tungkol sa reincarnation sa nakaraan kong buhay, sa paghusga mula sa Grandmaster, at mga ranggo na binanggit nila, ang mundong ito ay tiyak na may ilang makapangyarihang propesyon. Tinawag ni Fang Ping si Chen Fan upang tanungin kung ang Grandmaster Ma ba, ay si Ma Huateng. Si Ma Huateng ang tagapagtatag at tagapagsimula ng Tencent. Nainos sa kanya si Chen Fan, at sinabihan si Fang Ping na, Hoy, Fang Ping, paano mo nagawang tawagin ang Grandmaster ng direkta sa kanyang pangalan? Napakawalang galang niyan, at may halo ipa iyong kaunting pagtaas ng boses sa kanya. Hindi maipinta ang mukha ni Fang Ping, na parang na-awkward din ito, sa naging reaksyon ni Chen Fan sa kanyang sinabi, sa pagtawag niya kay Ma Huateng ng kawalang respeto o paggalang.
Agad naman humingi ng sorry si Fang Ping, at dagdag pa niya ay, "Anong problema sa bibig ko? Parang nakakapagtaka kung masyado akong maraming tanong, mas mabuti pang saliksikin ko na lang ito sa internet mamaya." Tanong ni Fang Ping kay Chen Fan na, "Oo nga pala, may mga internet cafe ba malapit sa school natin?" Tugon ni Chen Fan kay Fang Ping, "Oo, hindi ba't madalas mo silang pinupuntahan?" Dagdag pa ni Fang Ping, "Matagal na akong hindi nakakapunta doon," habang iniisip ni Fang Ping na, "So, may mga internet cafe pa rin pala, kung ganoon, nandoon din kaya yung may edad na babaeng nagpapatakbo ng internet cafe." Dagdag pa niya, naaalala niya na madalas lumilitaw ang babae sa kanyang panaginip noong estudyante pa siya, "Punta naman tayo sa Blue Sky Cafe." Biglang mapasok si Fang Ping nang mapagtanto niya na ang pangit ng aesthetic sense niya noong bata pa siya, dagdag pa niya na iba talaga ang naalala niya at sa katotohanan. Tinawag si Fang Ping na gwapo at inalok siya nito kung mag-charge ba daw siya ng pera sa account niya, at inalok ng babae na, makakakuha daw si Fang Ping ng 10 yuan, kung magbabayad daw ito agad ng 50 yuan, sa kanya ngayon mismo, sa araw na ito, ngunit ang daladala lamang niya ay 28 yuan, na hindi sisipat sa sinabi ng babae, agad na sinabi ni Fang Ping, na ayos lamang ba na 5 yuan lamang ang i-charge niya, pumayag naman ang babae, nang may naiinis na ekspresyon, at pabato nitong inabot ang card na temporary lamang.